Mahalaga ka lang kapag kailangan ka. Isang katotohanan na masakit pakinggan. Subalit kapag puso ang pinag-uusapan, bulag, pipi at bingi dahil laman ng puso mo at isipan. Gumising ka na. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Isang nakakapagod na araw. Naubos ata ang lakas ko. Kasi naman, nung makauwi na kami ni Francis dito sa bahay, kumain lang talaga kami. Tapos, nakatulog na ako kaagad. Nanghina talaga ako sa dami ng pinuntahan namin ni Francis. At saka, anong oras na din ba kami nakauwi? Halos 3 PM na ng hapon. Kaya siguro, pagod din talaga ako. Hindi ko na nga alam kung ilang oras akong nakakatulog. Basta nang magising ako, madilim na sa labas at eto, wala si Francis sa silid ko. Kaya naman, lumabas ako para hanapin siya. Mataba. Nasaan kaya si Francis? Di ko siya makita kahit saan ako tumingin. Nanay, si Francis, nakita mo ba? Anak, gising ka na pala. Mukhang napagod ka ng gusto sa pamamasyal niyo ah. Opo nanay, sobrang nakakapagod pero nasaan po si Francis? Anak, kasama niya ang tatay mo. Lumabas sila at gusto daw ni Francis na mamasyal sa bayan. Ikaw kasi, napakahimbing ng tulog mo anak. Kaya di ka na inabala ni Francis. Ganun ba, Nay? Ano palang sabi ni tatay nung makita niya si Francis? Wala naman anak. Masaya naman ang tatay mo pero teka nga. Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Ano bang relasyon niyo ni Francis, anak? Nanay naman. Bakit ba naman ganyan ka magtanong? Anak, masama bang magtanong? Ang gusto ko lang namang malaman kung anong meron sa inyo. Kasi alam mo anak, mukhang napakabait na bata ni Francis. At gusto ko siya. Paano niyo naman nasabi yun, Nay? Anak, kanina kasi habang mahimbing kang natutulog, nagkakwentuhan lang kami. Tapos madami siyang sinasabi na magagandang bagay tungkol sa'yo. Tapos ano pang sinabi niya tungkol sa akin, Nay? Anak, bakit mo naman gustong malaman? Nanay naman eh. Dali na. Ano pang mga sinabi niya tungkol sa akin? Anak, sabi ni Francis, masaya siya na nakilala ka niya. At hindi na nakatapos si nanay sa sasabihin niya. Kasi naman, eto na si tatay. Dumating na kaya lang si Francis. Hello? Anong nangyari sa kanya? Mahal, anong nangyari? Bakit ganyan si Francis? Diyos ko, anong nangyari sa batang yan?
Mahal, napatagay kami kay Doc. Akala ko naman malakas mag-inom tong si Francis. Ay aba, mahina pala. Akala ko sa bayan kayo pupunta, mahal. Mahal. Nakita ko kasi si Doc. Alam mo naman, siya nagpapaaral dito kay Eddie. Kaya binati ko tapos ayun, nag-aya ng inom. Napalaban tuloy itong si Francis. Eddie anak, asikasuhin mo nga tong jowa mo. Ang sabi niya kasi kanina mag-asawa na daw kayo. At may nangyari na sa inyo. Nagulat ako bigla sa sinabi ni tatay. Siyempre, kinabahan ako. At parang medyo nahihiya ako. Anak, huwag kang matulala. Okay lang yun. Tanggap namin kung ano ka o kung ano man ang landas na pipiliin mo. Basta lagi mong tatandaan. Lagi kang maging isang mabuting tao. Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Nahihiya ako Biglaan kasi ang mga pangyayari. Kaya eto, hindi na lang muna ako nagsalita at kinuha ko na si Francis kay tatay. Grabe, nawala na sa sarili si Francis. Lasing na lasing siya, teto. Inaakay ko na siya sa silid ko. Mahirap pala malasing si Francis. Isinisiwalat ng katotohanan, pero di naman niya sasabihin yun kung walang nagtatanong. Siguro, magagawan to ni Doc. Si Doc talaga. Nako. Kundi lang siya ang nagpapaaral sa akin nako talaga. Pero, napapaisip ako. Baka galit si tatay sa akin pero kanina, parang hindi naman. Nahihiya tuloy ako. Kaya naman, nang maiga ko na si Francis sa papag, lumabas na ako sa silid ko at eto, nagtungo ako sa kusina. Nandito kasi si tatay, nakaupo sa may lamesa. Naupo din ako dito at eto, naghain na si nanay ng pagkain. Maghahapon na din kasi kami. Sayang at lasing si Francis. Sabay-sabay na sana kami kakain. Anak, si Francis, kapag nagising mamaya, pakainin mo. Opo, tatay. Anak, totoo ba yun? Magjowa kayo? Tatay, ano po bang sinabi niya? Ang sinabi niya na, magjowa daw kayo. Asawa mo daw siya. Totoo ba yun? Tatay, magagalit po ba kayo kung sasabihin kong mahal ko si Francis? Nakatitig lang si tatay nang sabihin ko yun. Naging tahimik siya at mula sa harapan niya, hinawakan niya ang isang baso na may lamang tubig. Naghihintay na lang talaga ako na itapon niya sa akin ang tubig na nasa baso. Yun lang talagang naiisip ko na gagawin niya. Eddie, anak. Uminom ka ng tubig. At kanina ko pang napapansin na parang nauuhaw ka. At kung kayo man o hindi, okay lang sa akin. Kung saan ka masaya, sundin mo lang ang puso mo.
Pero yung pag-aaral mo ay huwag mong pababayaan. Dahil gusto ko na maging doktor ka, anak. Kaya gagalingan mo. Kinuha ko ang tubig sa baso na ibinigay ni tatay at itinom ko to. At ayun, nakahinga na ako ng maluwag. Anak, huwag mong sasayangin ang oportunidad. Tuparin mo mga pangarap mo. Pero habang tinutupad mo to, dapat huwag mo din kakalimutan na sundin ang nilalaman ng puso mo. Opo, tatay. Ang tanging sagot ko at eto, nakita ko na yung mga ngiti ni tatay. Ibig sabihin, tanggap niya ang lahat. Anak, huwag kang mag-alala. Nandito kami ng nanay mo para suportahan ka. Mapapangiti ka na lang talaga kapag ganito yung mga magulang mo. Yung nakasuporta lang sa nagpapasaya sa puso mo.